Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, papasukin naman natin ang mundo ng linamnam. Ibibita natin ang iba't ibang pagkaing pinagmulan ng sarap na tinatawag na umami. So para sa episode na to, pe-prepare ko yung madalas ito lang ginagawa sa internet na halos hindi talaga ako gumagamit ng asin. Patis talaga ang ginagamit ko. Pasok sa tema ng episode na to dahil sa umami. This crossing na to, we're intending to use it for our umami episode. So yung linamnam na naglalaro dun sa bibig, that's what we're really trying to achieve. Kasabay ng pagtuklas natin ng mga sangkap na naghahatid ng linamnam sa mga pang-araw-araw nating kinakain. Yung cheese flavor kagad yung sumasalubong sa bibig mo. Then naglalaro yung umami. May culinary artist na, oh my God, hindi ko na kailangan mag-import sa ibang bansa. Or pag napunta ako ng Davao, at least makakatikim ako ng quote-unquote authentic blue cheese. Tuwing titikim tayo ng isang putahe, madalas hinahanap natin yung pakiramdam na buong-buo ang lasa ng pagkain. Yung may kakaibang kilig na bumabalot sa dila sa bawat subo, na tila may kasamang munting tinig na kumukumbinsi sa ating, sige pa, kain pa! Sa Japan, tinatawag ang experience na ito na umami na ang ibig sabihin ay pleasant savory taste. Tayo mga Pinoy, linamnam ang salitang gamit para sa lasang ito. Hindi na nakakagulat na may sarili tayong translation ng umami, lalo pat mayaman ang bansa natin sa mga seafood na isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng malinamnam na lasa ng pagkain. Isa ang pilaring aqua farm dito sa Pangasinan sa maraming mga patuloy na naghahatid ng lasang ito sa mga Pinoy sa pamamagitan ng kanilang mga fish ponds na umaabot sa higit kumulang 3 hektarya. Gaano siya kahirap i-maintain? Medyo mahirap din i-maintain kasi unang-una kailangan may makuha kang magaling na caretaker. Kasi ang buhay ng fish pond ay nasa caretaker. Yung buhay na maisda, kailangan laging labas-pasok ang tubig. Kasi kung hindi lalabas-pasok ang tubig, yun ang cost ng magtatangok. Yes, tangok yung ano. Ano pong tawag? Tangok sa Pangasinan, yung parang fish kill. Fish kill, okay. Fish kill, kasi kulang ng oxygen. Yung imbalance po ng environment doon sa tubig. So kailangan labas-pasok ang tubig. Itong property ninyo, gano'n naman po karami yung nai-yield ninyo? Halimbawa, pagka mag-grow out kami sa isang pond, mga 5,000. May mga nabisita na rin tayong aquaculture farm sa Pampanga kung saan napa-experience pa natin sa ilang mga kapuso ang linamnam na mga seafood sa iba't ibang pangmalakasang dishes. Sak muna! Yes! Ang sarap, parang gusto ko ikanin. Thank you. Wala ba tayong pampukpok? Ito yung pinakamasarap na part! Alam nyo bang maski sa mga mabundok na lugar ng Rizal, pwedeng-pwede kang maka-experience ng seafoods? Dito kasi sa Wavecrest Aquaculture Incorporated sa Antipolo, makakahanap ka naman ng masasarap na mud crabs. So kadalasan kapag nag-crave tayo or gusto natin magluto ng ating paboritong alimango, sa palengke tayo magsusource or kadalasan dun sa mga suki natin na may relasyon sa mga fish ponds, sa mga areas. Pero may pangatlo actually option. Eto, makikita natin. Yung mga alimango na pinalaki sa aquaculture setting. So, soft shell is... Kwan po ba ito? This might sound funny, pero species ba ito o stage? No, it's actually it's a stage ng crab. Okay. Kasi lahat ng crustaceans, crabs, shrimps, lobsters, lahat siya nag-undergo ng pagiging soft shell. Okay. Kasi they don't grow like mammals na nakikita mo lumalaki. Yes. For them to grow, kailangan sila lumabas doon sa old shell niya. Okay. So ito sir yung usual size ng Soft shell. We really have to deliver this frozen. Actually, blast frozen. Kasi, marami kasi hindi nakakaalam. Pag sinabing soft shell crab, siya yung nagpalit siya ng shell. Ngayon, ang problema, pag dineliver namin sa inyo na nagkapapalit niya lang ng shell, after mga 3 to 5 hours, magiging hard shell na ulit siya. Magsisimula na siyang tumigas. Pag ganito kasing system, ang tawag dito is clear water RAS or recirculating aquaculture system. Okay. So yung tubig nito, napaka-environmental friendly. Ikot lang ng ikot. So hindi kami nagdi-discharge ng mga ilog. As in totally wala kaming discharge. So nagdadagdag lang kami kasi nagbabawas due to evaporation, spillage.
So, tsaka yung mga customer namin natutuwa kasi yung crab na matatanggap nila nanggaling sa isang malinis na environment. Fortunate tayo, meron tayong 4 species ng crabs. Lahat yon nasa Pilipinas. Compared sa ibang bansa? Compared sa ibang bansa. Yung, for example, Malaysia, 2 o 3 lang meron sila. Ang Thailand, 2 lang. India, 2 lang. Tayo 4. Ano-ano pong species yon, sir? Giant green crab o yung bulik. Familiar ako sa bulik. Yung pulahan, pinaka-aggressive. Okay. Tapos yung kulay brown, yun yung parang tawag natin dito is native. I see. Tapos merong violet. Ano po yung inaalagaan nyo dito specifically? Anong species po? Actually, karamihan dito is yung pulahan para sa softshell crab. Ayun yung pinaka-the best sa softshell crabs. Sa softshell crab. Kasi aggressive silang kumain eh. Apo. So mabilis silang tumaba. Then, yung bulik o yung giant green crab, tsaka yung kulay brown. Okay. So ito po yung sinasabi nyo kaninang classifications. Yes. Ano sir to? Bulik yan. Bulik ito kasi Yes, greenish green. yung kanya, no? Yes, green. So makikita natin, ayan, no? Ito po, Class A na ito, I would assume. Ang laki, Yes, ang ganda ng kanya. class A na po yan sir. Gaya ng isda at hipon, naglalaman ng alimango ng natural na umami flavor na nagdadala ng lalim sa kanilang lasa at may natural na tamis na maaaring magdagdag ng kaaya-ayang lasa sa mga lutuin. So, gaano po ba sila sa stress? Hindi naman po ba sila sensitive sa stress? Very sensitive ang crab sa stress. Okay. Oo. Ano-ano po yung magiging mga effects sa kanya? Madali silang mamatay. Okay. So, dapat very meticulous din po yung pag-aalaga sa kanila, Yes, pagtetend sa kanila, no? Oo. So, ito, sir, timbang nito, Nasa 800, sa halos 1 kilo na to. 888 grams. Ganda pa ng numero. Swerteng-swerte to. Pag inilawan yan, wala kayong makikitang line. So, ibig sabihin, buo yung laman niya. Opo. I see. So, yun, magandang tip yun. Hindi ko po alam yun, ha? Yun. Tapos, isa pa, chef, pag ito, para malaman nyo kung mataba ang alimango, sa lalaki, pipindutin nyo itong mga part na to. Okay. Yun. Pag matigas yan, at hindi siya Ito, lumalaban, solid. mataba na yan. Kasi hindi lumalaban kasi hindi siya nasasaktan. Hindi, sabihin, hindi na siya hollow. Hindi na siya ampaw. Punong-puno na siya ng laman. Ayan, o. So, Sir Jeff, ito na po yung part na kinuha natin, i-deliver natin. So, sinesecure lang natin yung kanyang mga claws, ano? Akin na to. Thank you, sir. Dahil nga sa abundance ng mud crab sa Pilipinas, kahit sa probinsya ka masiksik, meron kanya-kanya mga specialties na putahe. At ito naman, ito yung entry ko na kadalasan ginagamit kong siguro pag nagte-trade test ako sa mga restaurants na ina-applyan ko, ito, yung bit-bit ko talagang putahe. Gawa lang tayo ng crab cakes. Ito nyo naman, buhay na buhay pa, oh. Saya. So, more or less mga after 10 minutes, pwede na nating hanguin to. So once na nahimay na natin yung pinaka-meat mismo, pwede na nating i-mix yung iba pa nating ingredients. So we have here our chopped onions. Parang pinaka-extender na lang din natin yung ating boiled sweet potatoes. And then Dijon mustard, konting pepper. And then season na lang din natin ng salt. Imamash lang natin yung ating sweet potato. Dahil sinama natin yung katas ng ating nilagang or na steam na alimango, makikita niyo very wet yung ating mixture. What we can do, after adding in our mayonnaise, pwede tayong maglagay ng breadcrumbs. And for color
na rin and additional flavors, maglalagay lang ako ng ating chopped na leeks. So, ito yung consistency ng mixture na hinahanap natin. And better if you rest this or i-chill mo siguro for at least 30 minutes bago mo siya i-form. Dredge lang natin into flour. Then sa egg. Pwede na tayo mag-deep fry. For our sauce, basically kung ano lang din yung pinanimpla natin, mayonnaise tsaka yung Dijon mustard natin, lagyan lang natin ng pickle relish. Cheers! Yun! Kahit marami tayong nilagay na ibang ingredients, yung crab pa rin yung nagdala ng lasa, no? Damit. Bilang mga Pinoy, kasama sa regular na diet natin ang pagkain ng karne ng baboy na isa rin sa mga nangungunang pinagmumula ng umami flavor sa mga pang-araw-araw na putahing natitikman natin. Maraming dahilan kung bakit masarap at malinamnam ang laman ng baboy. At karamihan sa mga ito ay nauugnay sa komposisyon at pagproseso ng karne. Kapag niluluto ang baboy, ang Maillard reaction ay nagre-resulta sa karamihan ng mga complex na lasa at aroma. Ang prosesong ito ay nangyayari kapag ang mga amino acids at sugars ay nagre-react sa mataas na temperatura, na bumubuo ng mga bagong lasa na masarap at kaaya-aya. Para sa akin, ang lechon, saka ko na lang to na-realize or naisip kung ano yung importansya or yung significance nito sa mga festivities or sa mga okasyon is nung medyo may isip na ako. In a way, siguro yung pagkasabik ko sa kanya, gano'n na lang dahil nga lumaki akong hindi ko talaga siya kilala. Bibigyan lang natin ng pugay yung recipe ginagawa nila dito mismo sa Uma Verde Farm. Minsan na rin nating pinuntahan ang sikat na lugar sa Metro Manila kung saan nagkalat ang lechon. Pero may isang lugar na dinadayo hindi lamang sa kanilang lechon dahil na din sa kanilang trending na chicharong bulaklak. Yan ang Ryan's Lechon. Kami po nagtitimpla talaga ng mga spices po sa loob. Lalo-lalo na po unang-una sa amin sarsa. Dahil usapang trending na din naman, sasamahan tayo ng trending ninong sa social media na magbibigay ng kanyang version ng lechong kawali. Ito yung parang chicharon pork belly na madalas natin ginagawa. Basically, ito ay pork belly na kiniskis namin ng patis all over. Except sa balat kasi maaring masunog kasi tinutuyo natin yan. Tapos, in-oven lang natin for anywhere between 3 to 4 hours, varying temperatures mula 150 degrees Celsius to 200. Mahirap talagang magbigay ng exact values pagdating sa temperature tsaka sa time. Kasi ang hinahanap natin ito, yung ganyang level ng dryness ang hinahanap natin. Hindi dapat siya malutong kasi kapag malutong na siya, kapag pinaputok mo, hindi siya puputok. Kung nakakita na kayo ng hilaw na chicharon, dalawa kasi stages ng chicharon. Una yung dinadry muna siya, then tsaka siya pipirtuhin sa high temperature. Hindi na iba sa cropek, yung pinipritong cropek, medyo malleable siya ng konti, hindi siya malutong talaga. Kailangan kasi ng certain level of moisture pa rin sa loob para mapaputok natin yung balat, di ba? Pero regardless kung pumutok man siya o hindi, masarap niya kasi patis ang ginamit natin dyan, di ba? 220 to 250 degrees Celsius na mantika. Wala akong thermometer, pero ang ginagamit naming mantika ay merong smoke point, 230 actually. So kapag umusok siya, alam na namin na nasa tamang temp siya. Tapos, meron tayo ditong parang patuluan. Kasi ibubuhos natin to. And kailangan may sumalo ng mantika. Careful lang na dapat sana tuyong-tuyo. Kasi kung hindi, may tubig na konti dyan, tatalsik yan. Ngayon, etong baboy natin, juicy pa sa loob yan. So,
Kapag pinatagal natin yan dyan, kakatas pa yan, nagpuproduce ng tubig at tatalsik yan mula sa ilalim, maaari kayo masaktan. Dapat safe pa rin tayo. Dapat din to yung ladle nyo kasi matatalsikan talaga kayo. Mas dahan-dahan natin ibuhos. Yan. Malayo siya sa typical na lechon kawali. Kasi yung lechon kawali, medyo blistered lang yung balat niya. Ito, chicharon talaga yung balat niya. Pusa lang natin ng konti pa para mag-brown siya. Diba? Kung bakit ko pala binubuhusan ng mantika kesa iprito tulad ng typical na ginagawa, yun ay dahil inaalagaan ko yung laman na hindi ma-overcook. So, eto lang talaga halos yung exposure ng mantika sa kanya kasi yun lang naman yung kailangan. Kailangan lang na lumutong yung balat niya. Yung ilalim niya, yung underside niya, hindi yan nakaprito. Medyo sariwa yan. Yun yung gusto natin. Gagawa tayo ng honey patis gremolata. And social pakinggan pero simple lang naman talaga yan. So, meron tayo ditong flat leaf parsley. Social pero kinchay lang talaga yan. Chop lang natin. Pinakamaliit na kaya natin. Lemon. Kunin natin yung zest. Paminta. Tsaka bawang. Yan lang natin dyan. Huwag natin sama yung buto. Patis. Tapos ito na yung honey natin. Skin, fat, then meat. Alternating layers yan. Ayaw natin na yung fat na nagdidikit ng balat sa laman ay matunaw. Ayaw natin nun. Kasi doon nangyayari yung humihiwala yung balat sa laman, nagmumukha lang siya para pinatungan ng chicharon. Ayaw natin nun. Gusto natin buo pa rin siya. Diba? At ito na ang ating chicharon pork belly with honey patis gremolata. Ganda pare. Ano? Sarap? Gawin mo? Ano to, pila? Subo mo ng buo. Ikaw rin? Alam ko marami pa namang iba't ibang sources ng umami, pero para sa akin, bilang taga Malabon, patis #1 talaga. Diba? Ang kombinasyon ng taba, umami compounds at pagproseso ay nag-aambag sa pagkakaroon ng malasa at malinamnam na karne ng baboy. Ang umami ay isang pangunahing lasa bukod sa tamis, asim, pait at alat. Ito ay karaniwang inilalarawan bilang malasa o savory. Ang mga keso, lalo na ang mga matigas at matatandang uri tulad ng Parmesan at Roquefort, ay mayaman sa umami flavor dahil sa mataas na level ng mga amino acid at peptides na nabubuo sa proseso ng pag-i-age nito. Dito sa Pilipinas, meron tayong lokal na kesong puti na natikman na rin natin sa marami nating food adventures. Pero alam nyo ba na meron na ding locally produced na artisanal cheese dito sa Pilipinas? At dinayo na namin ito sa Davao, ang Malagos Farmhouse. I'm all about learning how to appreciate cheese. We say it camembert. Camembert. Yun! I started in 2005 in my kitchen, not knowing where it would go or it would lead, no? I was just having fun. My first cheese was feta. Because that's the quintessential goat cheese. Yes. Yun lang alam ng Pinoy na goat cheese, right? So I made feta in 2006 and it was chosen as one of the first goat cheese ever at the Cheese Club of the Philippines. Ang proseso ng fermentation sa paggawa ng keso ay nagre-resulta sa pagbuo ng iba't ibang mga flavor compounds na nag-aambag sa umami. Ang mga bacteria at enzymes na ginagamit sa fermentation ay tumutulong sa pagkakaroon ng rich at savory flavor profile. So now you get a little, like a slice of your crostini there. And then we'll slather this with this is one of our bestseller. I named it Sophia after my youngest daughter. Okay. This is soft feta
Aged in garlic-infused olive oil. So we're having our goat's milk camembert, no? In the style of camembert, of course, but Soft po ito. soft siya, moldy, aged to perfection, and this is what we call petit rihina. Maliit na rihina. So we have a big rihina. Look at that. Wow. So I was told that camembert means the smell of the foot of the gods. But for the faint of heart, we pair it with our bignay jam. Funny thing with blue cheese, I hate this cheese. Amoy pa lang niya, the way people would talk about it, parang, why on earth would I even try it? Try it. And then when you try it, you go past the whatever trauma you have in yourself, then the flavors come out. Yung umami ng blue cheese is something I wish I could pass on to people na kung gaano to kasarap. Buko ice cream? Yes. Hindi ho ba buko ice creams? Thank you. So of course, we're all familiar with the sweet, sour, salty, bitter flavor profiles. And pinakasusi actually doon, when you get to balance everything, mapapalabas mo yung umami. Or, pag mas familiar ka na dun sa craft mo, you can actually use ingredients na packed with umami. We'll be doing seafood gratin. And then we're just gonna shock yung ating mussels and yung ating clams. So basically, what we're doing here is pinaparcook natin yung ating shellfish. The presentation I'm thinking here kasi is nakatanggal na sila sa kanya-kanya mga shells para convenient din kapag sinerve natin at ipapakain sa ating mga mahal sa buhay or clients. Let's check yung ating pan siguro after mga 5 to 8 minutes and dapat ito yung makita natin. Habang pinalalamig natin yung ating shellfish, sasatay lang tayo ng ating mirepoix. Ating carrots, yung ating onions, yung ating celery. We're also going to add yung kilala naman talaga nating umami bomb, yung ating cheese. So we have here from Malagos different kinds of artisanal cheese na talaga mag-elevate pa doon sa aking seafood gratin. Ihahalo natin siya doon sa ating breadcrumbs. So ito gagawin natin siyang pang pinaka-filler natin or extender doon sa ating seafood gratin and also as a topping. We're also gonna add in yung kanilang sherv. I have here mango which will bring some sweetness. Sasama na rin natin dun sa pag-melt ng ating sherv yung ating squid. And then we're just gonna let it simmer. Reduce yung kanyang excess moisture. And then we're just gonna add in yung ating fish fillet. Yung parang pinaka-binder natin tsaka filler. Mixture ng borracho at tsaka breadcrumbs. We're just gonna cook it for another 5 minutes. Pwede tayo mag-plate. So we have mussels, we have clams, we have shrimp, of course, squid. Maybe this would go well in Tabasco or hot sauce, something acid. Sarap nga. Yeah. Kahit walang kahit Walang walang salt. lemon, tsaka salt. Na-imagine nyo kung merong something sour, Oo. it would cut through yung richness nung cheese, ng seafood. Malaki ang pagpapahalaga nating mga Pinoy sa balanse ng lasa ng bawat pagkain. Resulta ito ng mahabang kasaysayan ng paghahalo-halo ng local traditions
at foreign influences sa pagbuo ng matatawag natin ngayong Filipino cuisine. Toast. My God, I'm enjoying this. At sa sentro nito, kung saan balanse ang bawat tamis, alat, asim at pait, naroon ang linamnam. Isa sa mga sekreto kung bakit ang pagkain Pilipino ay lagi nating hinahanap-hanap at binabalik-balikan.